Hi everyone, Nurse Ate Ja here at ngayon pag-usapan natin na marami na palang nakaranas ng ganito dito sa atin sa Pilipinas sa ating mga Pinoy. Akala ko kasi dati ito ay sa mga ibang lugar lang, no? Mostly nababasa ko or napanood ko na sa US lang ito until such time na na-experience ko ito. And then, nung nag-uso na po ang social media at doon na po ang maraming cases na nalalaman na marami na din palang affected na Pinoy na naka-experience ito. Kaya pag-usapan natin, based ito guys sa akin own experience for 10 years na po. Okay? So ngayon, ito po ang ating topic ay kung ano ang anxiety. Anxiety itself, talagang madami siyang generalized, no? Parang unknown, no? Unknown kasi siya. Marami kasi siyang reason, guys, kung bakit tayo inatake ng anxiety. Number one dito is stress. Yung nawawalan ka ng loved ones, pwede away, pwede problem sa family, pwede yung relationships, ganon. Pero ito po ay nagtitrigger dahil sa sobrang-sobrang, kumbaga, na ano na eh, nagkaroon ka ng chronic stress at nagkakaroon tayo ng build up ng anxiety. So minsan like kagaya ko, wala namang problema, pero way back may problema na sunod-sunod but nag-trigger na lang siya lately. So pwede din ito hereditary which is nakukuha natin or napamana natin sa ating pamilya. For example, may ganito yung nanay mo or tatay mo at bigla nagpunta sa kapatid hanggang sa'yo or kung sino man po ay pwede po yun sa um, for family or gene. Okay, yung sa akin guys, way back in 2015, yung pinaka-first na symptoms na ramdaman ko ay ito po yung matutulog na ako. So matutulog na ako and then after few minutes, no, syempre hindi ka pa fully tulog talaga yan, nabigla ako hindi ako makahinga. So parang iniisip ko, akala ko panaginip ko lang yun guys ha, na parang ano ba yun, ba't hindi ako makahinga? So ayun, chinek kong sarili ko na okay naman ako and then bumalik akong humiga. Then maya't maya, hindi talaga ako makahinga guys at nagising ako. Nung nagising ako, sabi ko, hala, hindi na to normal. Talagang hirap na akong huminga. Tsaka wala akong hangin. Alam mo yung walang air talagang pumapasok. Kaya nangyari ay tinawag ko na yung parents ko na hindi ako makahinga. Iiyak na ako na hindi na talaga okay. And then dinala na ako sa emergency room. Kasi yun ang gusto ko talaga mapa-ER na ako kasi hindi na siya okay. Nung nandun na kami sa emergency, ayun na, kinuha na ako ng blood test, di ba? Tapos nagpa-ECG ako kasi sabi ko baka may something wrong sa puso ko. Kasi nga, syempre kinakabahan ka at wala kang parang hirap kang huminga. Although ang oxygen ko is okay. Nung time na 'to siyempre, inaano ko ng sarili ko na baka merong gamot ditong pampakalma. So binigyan lang ako parang antihistamine lang yata yun that time. Para lang siyempre once ang mga cetirizine or antihistamine is napapaantok at ito po yung kanyang side effect is kakalmahin ka talaga guys. Nung the next day, siyempre nasa emergency room ako for observation and then lumabas po yung result and lahat po yan guys ay normal. So nakauwi na ako kasi okay naman eh. Parang inisip ko na lang ay nagkaroon ako ng nervous breakdown. Parang yun pa yung uso that time. So ngayon nung okay na, so hindi ko na siya iniisip. Then guys, after few days, bumalik na naman siya hanggang paulit-ulit na po. At ito pa guys, dati sumasakay ako any eroplano man yan or bus, hindi ako nag-complain ng long travel, wala akong complain. Pero nung inatake ako ng anxiety, hindi na ako makasakay ng bus with aircon. Nagkaroon na ako ng claustrophobic. Just imagine, para kang na-trap na hindi ako makahinga. Parang feeling ko pass out ka talaga. Yun yung pinaka-worst experience ko nung sumakay ako ng bus na aircon. Talagang sobrang hirap yan guys. Kung baguhan ka, maiiyak ka talaga. Parang kini-question mong sarili mo, ano ba nangyayari sa akin? Even kay Lord, baka Lord, bakit ano nangyari sa akin? Maiiyak ka, sobrang hirap. Hirap siya intindihin, no? Kung baguhan ka, parang hindi mo nakilalang sarili mo, bakit nagkakaganyan? Parang ano ba nangyari sa akin? Parang ang dami mo nang iniisip, no? Nag-overthink ka na, may sakit ka ba? Or sakit ka ba sa puso, sa ulo, yung parang sa baga mo, kasi hirap kang huminga, no?
Tapos meron pa yan guys, yung nanginginig ang buong katawan mo. Talagang totoo yan, no? Na hindi mo siya control. Nagsishake yan eh, na hindi mo siya makontrol. No? So parang yun yung mga symptoms talaga most of the time. Until may friend ako guys na mas worse sa kanya, nagkaganyan na siya. So kapag ganyan, nasa chronic state, hindi naman chronic, yung chronic stress, no? Ganyan po, dyan na siya na stage, no? Talagang na-hospitalize siya kasi naggaganyan na siya eh. Talagang ano na siya eh, naglalak na yung kanyang kamay. Pero ako hindi naman umabot nun. Buti na lang guys at hindi ako umabot sa ganyan. Until such time, nag-open up siya na bakit hindi ako magpapa-psychiatrist. Actually guys, hindi ibig sabihin nagpa-psychiatrist tayo ay may problem tayo sa pag-iisip. Ito yung mga doktor ang pwedeng makatulong sa inyo, especially sa mga case about sa mental health at itong mga nangyayari, no? Kaya, for those viewers po na wala pang naka-experience nito, sana maging mabuti po sa taong nagkakaranas ng ito kasi hindi po kami nag-aarte, no? Nag-iiwas kami sa stress, nag-iiwas kami kasi po ito po ay nagkaroon ng chemical imbalance sa brain namin, no? Kaya po nagkakaganito yung effect ng katawan namin na akala nyo ay arte-artehan pero hindi po to inaartehan. So, nung time na yan guys, na pag-isip ko ay kailangan ko magpa-psych doctor. Alam ko sobrang mahal magpa-psychiatrist, no? Mahal yung fee, no? Kasi syempre, specialized yan sila sa ganyang bagay. So, syempre sa ganyan sa doctor po. Nung time na yun, 'di ba, naalala nyo hindi ako makasakay ng aircon na bus. So, sumakay ako ng hindi aircon. So, nung time na yan guys, hindi ako maka-travel ng 1 hour. Ang ginawa ko, every bus stop, kung saan lang yung kaya ko, ay bumababa ako. Tapos mag-inhale, exhale ako doon. At once okay na ako, another travel naman. So, kumbaga yung traveling ko papunta doon sa doktor ay putol-putol until ma-reach ko na yung doktor mismo. Nung pumunta na ako sa aking doktor na nagpa-appointment na doon kasi tumawag ako para pagdating doon ay schedule ko na talaga. So yun guys, actually ang ginagawa ng doktor yan ay to get your history, yung family history mo, your life, your lifestyle, yun naman usually. So sa mga nangyayari nito yan, pwede tanungin, may ganito ba sa pamilya mo? No? Naka-experience ba ang nanay, tatay mo, nagkaroon ng anxiety, si kapatid? Pwede naman si lifestyle, kung ano ba yung mga lifestyle mo, nagsusmoke, nag-drinks, nagdo-drugs ka ba, mga ganon. And then also naman guys is yung buhay mo, nagkaroon ka ba ng grabe yung ano pain yun, no, ganun, nawalan ka ba ng pamilya, ng loved ones, namatayan, na nalid ka sa depression, yung parang yung ano yun eh, yung parang yung sakit sa dibdib mo, yung parang inaano mo pa rin yung sarili mo sa pain na ganun. And even number one is the stress. Ito talaga ang stress. Kapag sunod-sunod ang stress guys, example sa away sa pamilya, sa buhay, let's say sa trabaho, sa co-workers mo, sa relationship mo, sa asawa mo, no, sa anak, no, yung ganyan yung stress. Kapag sunod-sunod yan guys, yung katawan mo ay naniningil talaga yan guys. So, like sa akin, nung time na inatake ako, wala akong problema guys. Pero way back, no, meron akong problema. Pero possible yun na nag-trigger siya. Kasi nga, plus the lifestyle that I get. For example, mahilig ako sa kape. Eh di ba taas ang caffeine? That will cause you palpitation. At the same time, yung mga ibang food, no? May mga ganun po yun siya. Which is magti-trigger po yun. So after the interview po ng psychiatrist natin, actually mas maganda mo siya to all it out. Yun yung purpose na nagpa-psych tayo. Minsan meron tayong gustong ilabas ng masama na kailangan mong sabihin. Mas maganda yung you open up to the person na hindi mo kilala. Tara, you burst it out. Iiyak ka kasi ito yung naramdaman mo. Ito yung sakit sa dibdib mo. Which is maganda yan. Just to feel you relax. At least yung doctor is there para makinig sa problema mo at kung ano yung bit-bit mo sa ilang taon natin yun. Kaya, wait for part 2. Pag-usapan naman natin kung ano ang pwede natin gawin kapag inatake tayo ng anxiety. Follow for more.